Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotions ngayong March 30, The Humble King, Final Week na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po ng araw ay galing sa Matthew chapter 21, verse 7 to 11. Sabi po ay, They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees, went before him, and that followed him were shouting, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Ang topic ngayong araw is tungkol sa The Humble King mula sa Matthew chapter 21. Bahagi ito ng final week ni Jesus bago ang kanyang pagpapakasakit. Sa chapter na ito, may kita natin ang triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem, kung saan sinalubong siya ng mga tao na parang isang hari. Ngunit kakaibang uri ng pagiging hari ni Jesus kumpara sa inaasahan ng mga tao. At ang first teaching is, Israel was expecting a national savior king. Nung panahon na iyon, inaasahan ng mga Israelita ang isang hari na magliligtas sa kanila mula sa Roman oppression. Isang makapangyarihang leader na magdadala ng political victory at kalayaan. Kaya nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, puno sila ng excitement at pag-asa na siya ang magbabago ng kanilang sitwasyon sa mundo. Minsan ganito rin tayo. May sarili tayong expectation kung paano dapat kumilos ang Diyos sa buhay natin. Gusto natin agad ang solusyon, tagumpay o pagbabago ayon sa gusto natin. Pangalawa, God gave a crucified Savior King. Salip na isang mandirigmang hari, dumating si Jesus bilang isang mapagkumbabang hari. Nakasakay sa isang asno, simbolo ng kapayapaan at humility. Hindi siya dumating upang manakop, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang tagumpay niya ay hindi sa digmaan, kundi sa krus. Pinapakita nito na ang paraan ng Diyos ay madalas iba sa inaasahan natin. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi pagbabago ng puso. At ang last, the kingdom advances through the gospel of peace. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lumalago sa pamagitan ng persa o kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng mensahe ng kapayapaan at pag-ibig. Sa pamagitan ng mensahe ng kapayapaan at pag-ibig, ang Ebanghelyo, sa pamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, binigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun lamang.